Network Entertainment. Ang bottom line dito is, hindi lang para sa mga employees, pati na rin sa mga boss, you have to be kind sa lahat. Kasi dati, old school na yung pinapahiya mo sa harap ng maraming tao yung empleyado mo, yung kahit anong gawin mo, sisigawan mo, parang kikimkimin lang ng empleyado. Old school na yun eh. Ngayon kasi, you have to be sensitive and you have to be considerate. Understanding. Oo, kasi lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. And True. hindi lang naman na-diagnose yung ibang may mental health issues. Eh. Actually. Iniisip nyo baka nag-iinarte lang, pero hindi. Baka talagang may problema. Yeah. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Muulan sa labas. Yes, kasama ko ngayon ang aking happy hour homies. Woo! Zar de los Reyes, ang aking co-host na career coach at Upwork expert. Jasper Manalang, the pod producer, pod manager, all-around guy. Wow. Renaissance man. What a Guwapo guy. pero mahina boses. Yan. At syempre, ang mayor ng TPN, ang pod producer na Jabroni. In training. Ayan, Jabroni in training. Di makamove on. Jeff Nunez. Ginagabayan tayo ni Zeke Lagran ngayon, ang isa sa mga happy hour homies natin. See you tomorrow. Practice na. By the time na napapakinggan nyo to, tapos na yung show ng ina mo. Show ng imo! Hindi ako nakasabay. Yun. Pero okay lang yan kasi meron naman tayong May 29 sa Hobby Stadium, 8 p.m. Ang title ng show, Can't Buy Me Laughs. Can't buy me laughs! Yun. Hindi na practice yun. Parang oo, may kulang. Hindi pa namin mahanapan ng tamang ano eh. It's a benefit show for an org sa DLSU. Yun oh. Yan. Yeah, project So, ng anak ko yan. shout So, out kay nagbebenta siya ng tickets. Baso. Kala ko nagbebenta siya ng champurado. Oy. Nagbebenta nga. Oo. Uy! Yun. Baso. So ito, ang pag-uusapan natin ngayong episode tungkol sa mental health problems in the workplace. Pero bagong lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, give us suggestions. Kung gusto nyo mapanood yung video podcast na ito, subscribe to the Pod Network Entertainment's YouTube channel. Oh, yes, And subscribe. meron tayong Discord group, Facebook group. Ako, meron akong social media accounts. I-follow nyo ako at Stanley Chi. And yung negosyo namin ni Zar na Suplado Motors. Yun, no? Suplado. Nasa TikTok, Sobrang Facebook, negosyo. Instagram, Partner. Di ba YouTube. pwede collaboration? Oo, collaboration naman. Ganun na rin yun eh. Partnership. Kasi Oo. may project kami na na okay. Tapos Zar, saan kanila pwedeng i-follow? Sa LinkedIn, Zar de los Reyes 1 at saka dun sa social pages ko, it's at My Other Office My PH. other office. How about kayo, Jasper? Ay nako, follow nyo na lang kami ni Kuya Jeff sa aming fan IG. page sa Instagram. Fan page! Lumang-luma, no? Happy hour homies. Yun. Yun, no? Okay, simulan na natin. Anong mga na-experience nyong sa opisina ito mga opisina nyo may mental health problems? Kasi dati, hindi naman siya masyadong pinag-uusapan. Pero ngayon, may mga iba-ibang terms na kagaya nung nadidepress, mental health problems about depression, about yung mga family problems, minsan na nadidiscuss sa HR pero hindi naman natin nalalaman. Oo. 'Di ba? Kayo ba? Anong experience nyo dito? May mga 'di ba? Yung mga usual depression, anxiety, especially kunwari ngayon, kung aware ka dun sa nangyayari sa US, may mga tech companies, 'di ba, maraming layoffs. Like for example, Tesla, 'di ba? Every week nagla-lay off. Nakaka-stress 'yun Naka-affect talaga ng Hindi mo mental. alam kung ano susunod. Oo. Kasi imagine mo Indeed, mga 8% ng workforce nila, which is mga 1,000 employees. 'Di ba? Every week 'yon, ang daming na impact. So, nakaka-stress talaga siya. Nakaka-affect ng mental health, magkakaroon ka talaga ng anxiety. May May mga effect rin sa work yan. may mga kaopisina ba kayong may mental health problems? Alam ko meron eh. Actually, technically lahat ng mga kakilala ko sa office meron. Pero
tinatry talaga nilang i-prioritize yung yung work muna. Kasi yung rule kasi, yung sad reality dun is parang hindi titigil ang work para sa'yo. So, kailangan mong mag-sacrifice innocence. How about sa ugali? Ikaw, Jeff? Sa ugali. Kasi kumbaga, kaya ganito yung kaopisina mo kasi may mental health issues Baka siya. may problema. Mga ganon. Actually, meron. Pero yun nga. Siguro kung hindi mo alam na kung anong pinagdadaanan, siguro ma-judge mo talaga siya. Pero yun nga. Minsan kasi kailangan mo rin alamin yung kumbaga yung background ng katrabaho mo or kung recent ba may pinagdaanan siya kaya ganun siya. Hindi yung kaya parang maging aware ka rin na sa feelings din ng mga kasama mo, Oo. di ba? Actually, hindi minsan tama ka do sa point mo na hindi mo alam yung pinagdadaanan nila because it could be anything di ba? It could be work-related na yun, may awareness ka na okay, nangyayari kasi baka pati ikaw kasama doon. Madamay. Meron doon personal, di ba? Personal. Yung kunwari, nagkaroon ng change sa buhay nila. Naghiwalay sila mag-asawa, for example, or nag-break, any changes, or meron din naman, So, personal, meron work-related, merong mga outside factors pa. So, Marami. hindi mo talaga alam kung ano nangyayari sa kanila. Siguro na pag mga ganyan, medyo maging sensitive rin tayo. Kung may napapansin ka, diba, sa coworker mo, like parang medyo malungkot, parang bigla siya nagbago. Oo. Bigla na lang someone who's really happy every day, bigla na lang tumahimik. Siguro yung sign na, okay, baka may pinagdadaanan Oo. siya. And ang bottom line dito is, hindi lang para sa mga employees, pati na rin sa mga boss, you have to be kind sa lahat. Kasi dati, old school na yung pinapahiya mo sa harap ng maraming tao yung empleyado mo, yung kahit anong gawin mo, sisigawan mo, parang kikim-kimin lang ng empleyado. Old school na yun Ngayon kasi, you have to be sensitive and you have to be considerate. Understanding. Oo, kasi lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. And True. hindi lang naman na-diagnose yung ibang may mental health issues. Actually. Iniisip nyo baka nag-iinarte lang, pero hindi. Baka talagang may problema. Yeah. Yung attitude ng kaopisina mo na mamaya masaya, tapos mamayang konti, ang lungkot-lungkot niya, Oo. di ba? Baka meron nga naman talagang hindi na-diagnose sa kanya. Oo. Intindihin natin, pero tayo as employees, we have to be responsible enough rin sana na sabihin sa HR, kasi meron akong ganito, na-diagnose ako, PWD ako, may mental health issues ako. Oo. Di ba? It's also a good chance for leaders, for example, na pag nag-one-on-one kayo with your employees, with your staff, hindi lang trabaho lang ang i-check in nyo. Pati rin yung mga pati yung personal stuff rin. Hindi naman kailangan 100% na personal stuff at saka chismisan, di ba? I mean, at least siguro mga 30% or 50% ng conversation, at least man lang check in with your employees, check in with your team. Ako sa team ko, palagi ako nag-check in Kumustahin mo sila. How they're doing. Ganyan tayo, di ba? Yung parang temp check. Kung ba diba? maabot yung professional and kakamustahin ka professionally and personally. Oo. Kasi important rin sa amin Tama. ang mental health. Kahit yun nga, yung mentality is uunahin mo yung work. Pero still, kung may problema ka, tapos hindi ka maka-function, ma-apektuhan talaga yung work mo. Ganun. Oo. At saka marami ng programs sa mga companies ngayon. May mga mental health programs, may mga wellness programs. Ngayon ko nga lang nalaman, yung sister ko pala, may wellness program pala sila sa office. So kung may binibigyan sila ng days na pwede kang hindi pumasok for your wellness. Ayun. Sa Upwork, meron kami mga charge-up days minsan. Na meron kang extra day na hindi naman siya every time. Like, there were years na meron kaming charge-up days. At least, parang wellness day na rin. Yeah, parang dun sa, namin, yung sa old work namin na may tinatawag kaming wellness leave. Tapos, Talaga? once a month siya. So, pag naging regular ka na, once a month, pwede kang
magsabi sa HR namin na mag-a-absent ka ng isang araw. Para lang sa kasi yun nga, iba rin talaga pagka hindi mo na nakokontrol minsan ng mental health. Oo. Oh, yung mga sanity leave. Kasi hindi naman natin kontrolado kung ano yung mangyayari sa atin Buhay. personally and professionally. Baka mamaya yung iba nalungkot kasi eto yung posisyon mo, boss ka. Biglang may kinuhang mas boss sa'yo. So meron ka ng superior or supervisor bigla. Samantalang dati ikaw yung supervisor. Medyo nakaka-apekto rin yun sa empleyado. Parang bukod sa pride, yung yung medyo parang akala ko ba, boss, yung usapan natin, ako yung manager, ba't biglang meron ka ng pinasok na iba over me, di ba? Yung mga ganyang factors. Pero bottom line is we have to be professional about it. And sana, if tayo mismo may mga mental health problems tayo, be open about it. You be open about it. And sana, wag laging yun ang dinadahilan. Yeah. Tsaka don't treat it as a weakness na lang siguro. Kasi it's normal to feel rin naman. Kasi minsan yung iba, they're taking advantage of it. Ayun yun. Diba? Hindi naman sa ayaw namin mag-judge, no? Pero yung iba, nananadya. Kasi may ganito ako, may ganyan ako eh. Diba? Doon papasok yung responsibility mo rin talaga. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Alam mo yung sign na na siguro may stressor yung tao. Pag nabalitaan mo na merong kahit anong change sa buhay niya. Like for example, it could be simple things like nilipat sila ng bahay. Ano yun may effect yun. Nakaka-raise ng anxiety yan Or ano mga changes? Like ikaw, ano nangyari sa buhay mo? Actually, yung birthday mo. Hindi ba parang, it's a good stressor, pero there are still aspects rin na nakaka-stress siya. Like, kunwari, pag may hindi pumunta sa birthday mo. Ganun, yung diba? Okay lang yun. yun naman basta maganda yung dahilan, no? Sino? Maganda yung dahilan, okay. Raise your hand. Naiintindihan ko Valid naman yung naman. gano'n, di ba? Parang Diba? valid naman. Pero kung lahat ginawa mo na para Nilaglag. magkita-kita kayo tapos biglang last minute, sorry, hindi makapunta kasi ganito, ganyan. Pero nalungkot ka nun? Siyempre. Okay. Parang Lahat di naman. Lahat naman ang inimbita ko, pagka hindi nakakapunta, siyempre, di ba? 2 years. Iisipin ko 2 yun. years. Iisipin ko yun, bakit hindi nagpunta, bakit hindi man lang nagsabi ng mas maaga, di ba? Well, ikaw naman yan eh. Diba? Pero bumawi ba? Bumawi. Ewan, hindi ko alam. Antayin mo, may regalo kami sa'yo. Talaga? Oo. Parang pagbabanta pa yung Hindi, antayin mo lang. Antayin mo, parang Hindi, pero di ba? Anything, kahit mga Hindi lang small nadala ni things. Jasper ngayon, pero may regalo kami. talaga. Oo. Oo. Hindi, pero yung mental health problem, seryoso ito. Kailangan talaga natin pag-usapan if may mga ibang immortal kasi tinatago yung mental health issues kasi baka mamaya hindi sila ma-promote, Ma-judge sila. itaasan ng sweldo, baka mamaya. Or baka mabully sila dun sa opisina. Hindi, pag-uusapan, pag wala siya, si ganito kasi may ganyan, may ganito eh. Diba? Alam mo naman, dati kasi, nung mga panahon ng mga tito-tita natin, ng mga lolo't lola. Panahon mo. Pag may, hindi naman, panahon mo. Panahon recent nyo. lang yan ha. Panahon nyo. Pag may mental health issues, iba yung iniisip nila. May something. Parang tabu, no? May problema, di ba? Or yung mga iba. Or nagdadrama lang. Or sasabihin niya, alam mo naman yung isa dyan, medyo maluwag ang tornilyo, ganyan. Diba? May mga ganun silang terms na hindi na pwedeng gawin ngayon. Syempre, pag narinig mo, medyo lalo ka maapektuhan, lalo ka mahihiyang magsabi. So sana, let's not judge yung mga kaibigan natin, mga kaopisina nating may mental health issues. Kasi tayo mismo, nararanasan natin yan. May mga kaibigan tayo, kamag-anak, o kasama sa pamilya na
may mental health issues. Simpleng no? pagkabanga, mental issue. Oo, di ba? Oo. So, let's be more patient and understanding sa mga kasama natin ganyan. No? Tama. Diagnose man yan o hindi. And kudos to those who are nagpunta sarili sa psychologist para magpa-check. Yeah. Di ba? Yung mga iba kasi minsan, pag may PWD card ka, iniisip nila, anong problema nitong taong to, ganyan. Hinahanapan nila ng physical defect. Hindi naman ganun yun. Siyempre, depression. Hindi naman palaging sa Kukuha physical na lang nga ang ako ng PWD. ba? PWD ko kasi Bakit? 20% rin naman. Hindi, may depression ako, di ba? Tsaka PTSD. Hindi, actually, nung na-hospital si Czar, Mm. hindi siya makahanap ng room. Kasi, Totoo yun. What the Kasi- hinahanapan siya last ng year. kwarto na walang bintana. Ganito kasi yon. Di ba, nag-suffer ako in a way. 1 month yun. As in, high blood pressure. Tapos may nag-interview sa akin sa St. Luke's. Kasi i-admit na ako eh. So may nag-interview sa akin. Tinanong sa akin kung at any point, did I ever think of doing something to myself, doing harm, ganyan. So yun yung tanong. Syempre, Diyos ko, 1 month na ako pabalik-balik sa ER. Sabi ko, Tapos anyway, yung pala survey yun para malaman nila kung ako. Ang tawag doon, Stanley. Kumbaga, kung meron kang, Nasa watchlist ako. kung meron kang suicidal tendencies, tinanong Oo. siya na, naisip mo ba na, Oo, yun. ganyan. Mm. Tapos, umuo siya. Di nahanapan ngayon siya ng kwarto na walang bintana para hindi siya Oo. tumalon. At saka, phone. Oo. Wala. Ayun. Ayun. Talaga ba? Oo nga, hindi, seryoso. Hindi yung sa phone. Bakit? Ano meron sa phone? Hello. Hindi, parang Pwede mong gamitin yan eh. Oh. Oo. So yun. So, medyo nagkaroon ako ng restriction. At saka hindi ako pwede mag-ward kasi dapat nasa private talaga ako. Ganon. Dahil, yun nga, ewan ko. Pati bintana, dapat walang bintana. Yung room. So, yun. Anyway, si Stanley dati, di ba? Nung naabutan mo, may depression ako, Stanley, di ba? Iyak ako na iyak, di ba? Oo. Galit na galit ka sa asawa mo. Oo. Oo, tapos Oo. iyak ako kay Stanley. Kapag kunwari regular conversation lang, iyak ako. Oo. Malit na bagay. In Yan, fairness malit na bagay. napaka-patient Malit na bagay. Kasi tuturuan ko siya, nag-attend kasi siya ng podcast workshop na nagbayad siya ng magkano? 7,000? 8,000. Wala siya masyadong natutunan. Tapos binibigyan ko siya ng pointers. O ganito yung podcast mo, ito yung first season mo, ganito idea, ito yung mga guests na imbitahan mo, na hindi naman niya ginawa, hindi niya sinunod. Sana pala nagpabayad na lang ako. Kasi Sana ikaw na lang yung binigyan niya ng 8,000. Oo nga eh. Kasi mas marami ka pa natutunan sa Nililibre naman lesson kita palagi Ganun. Kailangan yan. That's what Grabe. friends are for. Oo nga. Pero Pero in anyway. fairness kay Stanley, naman siya, very helpful. Yes. Pinagawa niya ako ng mind map. Nabuisit nga ako eh. Mind map? Oo. Parang siya, road. Oo. Ano yung susunod na Parang journal. Tapos may journal pa. In fairness naman, Katulad. naging therapist ng konti. Ba? Oo. Ikaw na. Oo. Ikaw Tapos na talaga. pag umiiyak ako, dead ma, pero nakikinig naman. Ayun. Yun. Sabi ko, Dead. I mean, nakikinig Oo. naman siya. kasi naman, kung Naman. ikaw naman, meron kang kausap na may mental health issues, alang naman pagalitan mo or Oo. something, Or di ba? pagsabihan Oo. mo. Di ba? Hindi pwede. All you have to do is listen sa Oo. mga sinasabi nila. So sa mga immortal dyan, since it's Mental Health Awareness Month, no? Sana kung merong mang problema or anything, lahat yan naman pwedeng pag-usapan. Pwede nyo kausapin ng yung manager or HR manager. Yes. Oo. Yung supervisor niyo. Yes. So kung kailangang magpatingin sa psych, okay lang naman. Walang judgment. Yes. Okay? So yan, sana nakatulong ang episode na to at para sa inyo tong sa mga immortal na kasalukuyan na May may pinagdadaan. pinagdaraanan, Daanan nyo lang. Oo. Yung tambayan. kapit lang, 'di ba? Laban lang, no? Medyo serious itong podcast episode natin dahil alam mo naman, serious na tao itong mga kasama ko. Tulad ni
Jeff, kahit jabroni yan, seryosong tao yan. Talaga Oo. Jasper. nakamove. At saka you are Czar. enough, di ba? Oh, yun, You are tandaan nyo. You are enough. Who? Who are the people? No. So there you have it, guys. For Jeff, Jasper, Czar, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.